Isang nakakakilabot na event ang paparating sa ating mundo. Milyong-milyong tao ang mawawala at ito ay magaganap sa araw ng rapture. Ano ang posibleng mangyayari sa ating planeta at sa sangkatauhan isang buwan pagkatapos maganap ang tinatawag na rapture? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today mga sangkay, pag-uusapan po natin kung ano ang mangyayari o ano ang mga posibleng maganap sa ating planeta matapos maganap ang nakapropesiya sa Biblia na pagdagit sa mga mananampalataya o tinatawag na rapture. Ano ang magiging sitwasyon ng ating mundo sa araw na yon? Ang event ng rapture mga sangkay ay hindi na po bago sa mga mananampalataya, sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat ito po ay paulit-ulit na nababanggit sa mga pangangaral, sa mga sermon, kung saan nababanggit po dito o na ituturo sa lahat ng tao na may paparating na isang malaking event. Ito ay walang iba kundi ang pagbabalik ng ating Panginoon na magaganap nga po mga sangkay ang pagdagit sa lahat ng mga Kristiyanong naglingkod ng tapat sa ating Panginoon, kasama na rin po ang pagkabuhay ng mga namatay na tapat silang naglingkod sa ating Panginoong Diyos nung sila ay nabubuhay pa. May dalawang mga passages sa Bible mga sangkay na na-describe ang moment sa mga believers kung papaano po dadagitin ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng mga taong naglilingkod sa Kanya ng tapat. Isa na po sa halimbawa ay ang 1 Thessalonians chapter 4 at 1 Corinthians chapter 15 na kung saan dito mas lalo po tayong maliliwanagan kung ano po itong malaking event na paparating. Ang rapture po mga sangkay ay hindi po kathang-isip o gawa-gawa lamang po ng kung sinong taong may malikot na pag-iisip. Ito po ay isang propesiya na magaganap sa ating mundo sa paparating na panahon. Para po sa inyong kaalaman, napakarami po mga propesiya na nakasulat sa Biblia at kakaunti na lamang po ang hindi natutupad. Mostly sa mga nakasulat sa propesiya sa Bible ay nangyari na. Ito po ang kinagandahan mga sangkay o kinaibahan sa banal na aklat o Biblia sa lahat ng mga libro, sapagkat ang Biblia mga sangkay ay naglalaman ng mga prophetic events na siyang guide ng lahat ng mga Kristiyano. At itong mga prophetic events mga sangkay, marami sa mga ito ay natupad na. At ang iba naman mga sangkay ay kasalukuyang patuloy na nagaganap. Kagaya na lamang po ng nakasulat sa Matthew, Luke at iba pang mga talata sa Biblia na nagsasaad mga sangkay kung papaano mangyayari ang mga sigalot ng mga bansa, mga digmaan na kasalukuyang nagaganap sa ating panahong ito. Nakakakilabot kung iisipin mga sangkay, pero ito ay nakasulat sa banal na aklat. Kagaya na lamang po ng paparating na event mga sangkay na hindi pa po nangyayari. Ito po ay ang tinatawag na pagdagit o mas kilala sa katawagang rapture. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sa verse 17, pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Nai-imagine nyo ba mga sangkay kung gaano ka nakakakilabot ang event na ito? At ito po ay hindi kathang-isip, hindi po fantasy, ito po ay totoo mga sangkay na mangyayari sa ating mundo, sapagkat itong event ay nakasulat po mismo sa Biblia. Mga sangkay, ano ang posibleng mangyari kapag maganap na po itong tinatawag na rapture? Ano ang mangyayari sa sangkatauhan? Ano ang mangyayari sa ating mundo? Gamitin po natin ang ating mga imahinasyon mga sangkay sa mga posibleng magaganap. Sa araw na ito, mga sangkay, makikita po ng lahat ng tao ang event na kakaiba.
dahil po sa taas ng teknolohiya natin ngayon mga sangkay. May social media, may telebisyon, lahat mga sangkay ay may cellphone. Makikita po ng lahat ang event na ito kung saan magkakaroon ng malaking gulo sa ating mundo pagkatapos ng rapture. Isipin na lamang po natin mga sangkay na normal ang nangyayari sa lahat. Normal ang ating mundo bago po maganap ang rapture. Ang cycle ng buhay ng tao sa ating planeta, ang ekonomiya at lahat ng bagay sa ating mundo ay normal na nagaganap until milyong mga tao ang nawawala. Headline ito sa mga balitaan, mababasa sa mga social media, mababasa sa ating mga cellphone. Maraming mga tao ang nawawala. Mga kamag-anak na hindi na pumakita, kapatid, kapamilya o mga loved ones na bigla na lamang pong naglaho sa isang kisap mata. Walang nagpaalam, walang kahit na anong senyales, basta nawala na lamang po ang mga taong ito. Magkakaroon ng malaking gulo. Magpapanik ang lahat ng tao sapagkat hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil itong event mga sangkay ay bago sa kanilang paningin. Hindi ito normal na kagaya ng mga nangyayari sa ating mundo. Maraming mga tao ang bigla na lamang pong naglaho. May distracsyong makikita o mawi-witness ng lahat. Halimbawa na lamang po mga sangkay, kung mayroon pong isang piloto na habang siya ay nagdadrive ng eroplano, siya ay nakasama sa tinatawag na rapture. Ang eroplanong ito ay may masamang kahihinatnan. Ganun din po ang mga sasakyan sa karagatan. Kung may mga tao doon na siyang nagpapaandar sa mga barko at kung ano-ano pang mga sasakyang pandagat, kung sila ay mapapasama sa rapture, malamang ang mga sasakyan sa pandagat mga sangkay ay biglaan na lamang pong mawawala sa kontrol at mapupunta sa delikadong sitwasyon. Ganun din po yung mga sasakyan sa mga kalupaan, sa mga kakalsadahan. Isipin nyo mga sangkay kung anong gulo ang magaganap sa ating mundo. Anong distraction ang magaganap sa ating planeta mga sangkay pagkatapos ng rapture. Ang mga maiiwan sa rapture ay talagang matatakot, magpapanik, hindi alam kung ano ang gagawin. Buong mundo mga sangkay mayroong chaos na nagaganap. Walang may alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Hanggang ilang araw, ilang linggo, hanggang sa umabot ng isang buwan na pinag-uusapan mga sangkay ang kababalaghan na naganap sa ating mundo. Magiging headline sa lahat ng mga pahayagan o telebisyon o mga balitaan. Hindi lamang po ang mga nawawalang buhay na tao, kundi pati ang kakaibang nangyari sa mga sementeryo sapagkat makikita din po nila na may mga nawawala at ang hindi po nila alam mga sangkay, ang mga patay ay naunang binuhay ng ating Panginoong Diyos at may grand reunion sa kalangitan kasama ang ating Panginoon at lahat ng mga mananampalataya na nakasama sa rapture. Makalipas ang isang buwan, marirealize ng lahat ng tao ang itinuro sa Biblia, ang propesiya sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus na ipinangaral ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mapapagtanto nila na naganap na nga po mga sangkay ang tinatawag na rapture. Maging ang mga atheists, mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoon ay bigla pong mapapaisip at matatakot at mapapagtanto nila na totoo nga ang nakasulat na propesiya sa Biblia. Pagkatapos nito, mga sangkay, dito nalilitaw si Antikristo. At sa araw na ito, mga sangkay, mag-uumpisa na ang 7 years tribulation na nakasulat po sa Biblia. Ito po ay malaking propesiya na nasa banal na aklat o nasa Biblia. Ang mundo ay dadanas, mga sangkay, ng grabing kapighatian. Ang lahat ng tao, mga sangkay, na maiiwan dito sa mundong ibabaw, makaka-witness, mga sangkay, kung papaano magaganap ang destruction sa ating mundo na siyang kalooban ng ating Panginoon dahil sa patuloy na pagsuway at paglapastangan ng sangkatauhan sa ating Panginoon.
Matinding pagsisisi ang gagawin ng tao sa araw na yon, subalit huli na ang lahat. May mga magkakapamilya, magkakaibigan na ang iba sa kanila mga sangkay ay madadala sa rapture at ang iba naman ay maiiwan. Kung kaya't mga sangkay, pagsumikapan po natin na hindi po tayo magiging kabilang sa mga taong maiiwan sa araw ng rapture. Ayon nga po sa Matthew chapter 24, sa panahong iyon may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Ito po ang babala sa atin mula sa banal na aklat. Maging ready, maging handa po tayo spiritually dahil hindi po natin alam kung kailan magaganap ang tinatawag na rapture. Ito po ay paalala mga sangkay na may ilan po sa ating mga kamag-anak, kaibigan na hindi makakasama sa araw ng rapture. Ang mga ito ay hindi naglingkod ng tapat o walang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung kaya't sila ay maiiwan sa mundong ibabaw. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.